Hi, good morning po sa inyong lahat. Nagbabalik po ang ating morning devotion ng NAC CMC. Si Jesus ay kasama. Muli po inanyahan kayo na subaybayan ang bagong episode na ito. Yan, Friday na naman, munggo ang ulam. Hindi ko po alam kung paanong nauso pag Friday munggo ang ulam. Ngunit gayon pa man, patuloy na tumutok sa ating ministry, si Jesus ay kasama. Ang topic po natin ay a principle of being a steward. Yan. Maraming mapupulot na aral, maraming matututunan, at mababago ang inyong buhay kung ilalagay sa ating puso at isipan ang salita ng Diyos. Magandang ganda si Jesus ang kasama. Magandang ganda si Jesus ang kasama. Magandang ganda si Jesus ang kasama. Kasama na si Jesus ang kasama na. Tayo ay sumandaling manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, aking dinadalangin sa umagang ito na ikaw nawa ang pumatnubay sa iyong abang lingkod sa devotion ito, Lord. Balutin mo ng Santong Espiritu ang iyong anak, O God, at buksan ang puso at isipan ng mga nakikinig. Nawa ang mensaheng ito ay tumimo sa kanilang puso at isipan at patuloy nilang magagamit sa kanilang pang-araw-araw na buhay. In Jesus' name we pray. Amen. A principle of being steward. Ang ating pong text ay from 1 Corinthians 4, verse 2 and 3. It says, "Now it is required that those who have been given a trust must prove faithful. I care very little if I am judged by you or by any human court. Indeed, I do not even judge myself." So, ang isang katiwala, stewardship ang pinag-uusapan po, ay hindi isang may-ari, ngunit isang tagapamahala. Ang Diyos ay laging may-ari at tayo ang tagapamahala ng marami at ibang pinangangasiwaan na ibinigay sa atin ng Diyos. Ngunit upang magampanan ang tungkuling ito na ibinigay niya sa atin bilang tagapagpaabot ng ating biyaya, kailangan nating malaman ang lahat ng bahagi ng pangangasiwa kung saan tayo ay mananagot. Siyempre, mananagot tayo sa Diyos bilang katiwala. Ang mga mabubuting pangangasiwa ay nangangailangan sa atin ng halos walang limitasyon. Siyempre, sasama natin ang buhay mismo. Ang regalo ng mga bata, regalo sa atin yan ng Diyos. Ang pangangasiwa ng paglikha, steward of creation or stewardship of creation. Bukod pa rito, isasama natin ang pangangasiwa sa ating komunikasyon. Pangangasiwa sa oras, pangangasiwa sa katotohanan, at pangangasiwa ng mga talento at kaloob. Ang pagtuklas ay nagpapaunlad ng ating mga espiritual na kaloob at likas na talento para sa layunin ng mga pagpapala sa iba't ibang pagpaluwalhati sa Diyos ay ating tungkulin. Sinasabi po sa Lucas 16 verse 1 to 8 ay ganito ang sinasabi. Sinabi rin ni Jesus sa kanyang mga alagad, may taong mayaman na may isang katiwala. May nagsumbong sa kanyang nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya ang katiwala at tinanong, ano itong naririnig ko tungkol sa iyo? Ibigay mo sa akin ang ulat ng iyong pangangasiwa sapagkat tatanggalin na kita sa iyong tungkulin. Sinabi ng katiwala sa kanyang sarili, ano ang gagawin ko? Alisin na ako ng aking amo sa pangangasiwa. Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na, ang aking gagawin, maalis man ako sa pangangasiwa,
ay may tatanggap naman sa akin sa kanyang tahanan. Kaya't isa-isa niyang tinawag ang mga may utang sa kanyang amo. Tinanong niyang una, magkano ang utang mo sa aking amo? Yan. Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Kaya sinabi ng katiwala, heto ang kasulatan ng pagkakautang mo. Maupo ka't palitan mo. Gawin mong 50. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Heto ang kasulatan ng pagkakautang. Sabi niya, isulat mo 80. Pinuri ng amo ang madayang katiwala dahil sa katusuhang ipinamalas nito, sapagkat ang makasanlibutan ay mas tuso kaysa mga makadiyos sa paggamit ng mga bagay sa mundong ito. Yan. Alam nyo, napakalalim ng interpretasyon neto mga kapatid. Biruin mo, sabi ng verse 8, pinuri ng amo ang madayang katiwala. Dahil sa katusuhang ipinamalas nito, sapagkat ang makasinlibutan ay mas tuso kaysa makadiyos sa paggamit ng mga bagay sa mundong ito. Dahil sa mundong ito, naglipa na ang masasama. At matatalino yan, kaso sa kalokohan ginagamit. Nakalulungkot naman sa kalokohan ginagamit. Sayang kung katalinuhan ay sa kayusan at kagandahan ng daigdig na ito, ginamit, particular sa ating sobrang yaman sa Pilipinas ng natural resources, what I mean, katulad ng mga nagdaang bagyo, ang daming binaha na lugar dito sa ating bansa. Sa Bulacan, ang lalim ng baha, lalo na sa Kalumpit. Sa Ilocos, sa Cagayan, ang daming nasirang bahay, sakahan, kabuhayan ng mamamayan. Yan ay sa walang patumanggang pagkasira ng ating kalikasan. Yung mga loggers, they have got huge money, but the community was destroyed by floods, including their livelihood. Isa pang marami tayong bulk of projects in our country, but why our common people was neglected? There are many floods because of drainage and flood mitigation was not good. Ayon sa mga balita, nakurap ang paggawa ng mga canals and flood control. Hindi lingid sa ating mga nangangasiwa, the government agency, the contractors, and the projects ay malaki ang naibubulsa kaysa tamang projects developments. Ito ay narinig ko at napanood ko sa mga balita sa radyo at telebisyon. So brothers and sisters, medyo nag-focus tayo ng kaunti dito sa stewardship of creation. Ayon kay Lucas 16, verse 9 to 12, ay sinabi ni Jesus at nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita. Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan sa mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa, upang maubos man iyon ay tatanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Yan. Kaya yan ang tunay na aral ng ating Panginoong Hesukristo, na tayo ay naturingang Kristiyano, ay dapat na mas mataas ang pagpapahalaga natin sa pagiging katiwala. Kasi nga, dapat sa atin nakikita o nagmumula ang tunay na pagbabago. Tayo ang mga libadura upang paalsa o nagpapaunlad ng ating community. Tayo ang ilaw, hindi tayo ang dilim. Tayo ang asin, hindi pa.
Kaya dapat makita sa atin ang tunay na pagiging alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Tunay na katiwala ng Diyos dito sa mundo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Dapat ikaw ay tunay na katiwala ng Diyos. May prinsipyo ka. Panghawakan mo ito, kapatid. Amen. Yan. Yan, natapos na naman ang ating munting daily morning devotion, ngunit malaki naman ang tinig ng Diyos. Nawa ngayon tayo ang tunay na katiwala ng Diyos. Shout out nga pala sa lahat na nagdaraos ng birthday at wedding anniversary. Pagpalain kayo ng puong may kapal at pahabain ang inyong buhay. Yan, amen. Tayo ay sumandaling manalangin, mga kapatid. O Diyos na makapangyarihan, aking dinadalangin ang mga nagdaraos ng karawan sa linggong ito. Ingatan at pagpalain mo sila sa kanilang buhay, O Lord Jesus. Gayon din ang mga nagdaraos ng wedding anniversary, O Panginoon. Ikaw ang manguna sa kanilang patnubayan mo sila. Dinadalangin din namin ang mga nasalanta ng bagyo. Ikaw nawa, Lord, ang manguna sa kanila, patnubayan sila sa kanilang buhay, ingatan at nawa makabangon, ma-overcome nila ang mga pangyayari sa kanilang buhay. At nawa ay sa muli makabalik sila sa maayos na kalagayan at mamuhay na mapayapa. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. So brothers and sisters, pansamantala tayong magpapaalam at magbabalik tayo sa susunod na Friday. Ito po ang inyong abang lingkod, Pastor Sunny de la Peña, nagsasabing, laging sunny ang umaga pag si Jesus ang kasama. Bye-bye!